ang daming judgment. Miss Tony, bobong bakla, bobong nurse daw po ako. Baka po dahil lang sa drugs daw yun. Addict daw po ako, yung mga ganun. Actually, hindi ko po malilimutan yung mga death threats po na na-receive ko nung time na May yun. death threat. Pag nakita kita, sasaksakin kita. Barilin ko na kaya tong baklang to. Paranoid po ako, tingin po ako ng tingin kay siya. Ang goal ng case na yon is to shut you down? Actually, na-convict ako doon. Hanggang ngayon, Miss Tony, pag naalala po namin yun, traumatic po siya. Ang hirap, Miss Tony, looking back. Kasi ang daming nangyari nung time na yun. Sabi ko, laban lang kahit nakaka-stress na at paranoid na ako sa mga nangyayari. Tayo ulit, pakilala yung product. Ayun, nalagpasan naman po. Ay, grabe pala story mo. Medyo. Hindi kasi, naalala ko yung Elite Contacts, ginagamit ko pa yun sa ASAP. Ikaw Totoo. pala yun. Oo. Everyday nakakontacts ako, sa'yo pala yun. Thank you. Opo. Sa amin po. Nabasa ko, ang dami mong business na tinaray, ang dami mong trabahong pinasok, bago mo na-reach yung parang, okay, finally, nakahinga-hinga na. Makaluwag-luwag na yung konti. Nakaluwag-luwag na, yumaman na. May kaya na sa buhay. Pero bago mo na-reach yan, ang daming pinagdaanan. Sobra, Stony. Pero saan talagang probinsya mo? Sa Laguna. We live in Calamba with family po. Tapos, yung daddy mo at saka yung mommy mo, anong trabaho nila? Ang daddy ko used to be a photographer. Pero dahil nga nanay ko naging busy as a factory worker, nag-switch sila ng roles. Naging house husband ang aking ama. Ang aking inakalikasan, ang aking mami naman, siya ang naging breadwinner ng family. Opo. Tapos tatlo kayo magkakapatid. Tatlo kami magkakapatid. Pag i-define mo, medyo average lang kami noon or mahirap ang buhay nung lumalaki. Hindi sobrang hirap pero talagang kailangan pa rin talagang mag-ipon ng nanay ko para makapag-aral kami, Miss Tony. Sa katunayan nga, naalala ko noon, may times na si Mami, kahit company outing nila, nagbebenta na kung ano-ano. Buko pie, nagpa 5-6, nagbebenta ng alahas. Ang nanay mga madidiskarte. Madiskarte. Oo. Pero nung bata ka pa, alam mo na girl at heart ka? Oo. Kailan mo naramdaman na parang girl at heart ako talaga? Nung grade 1 to grade 3, straight pa. Nung grade 4, ayun na, parang nawala na yung crush ko sa girls. Parang na-divert na sa boys. O paano yung naging relationship with the daddy? Siyempre mararamdaman ng tatay yon. Actually, very happy ako kasi kahit walang confrontation na nangyari sa amin ng tatay ko, ramdam ko na tinanggap niya ako ng buong buo. Parang hindi siya nagalit sa akin. Though he doesn't want me na cross-dressing or magme-makeup. Pero naramdaman ko na tanggap niya. They accepted me as who I am. So walang mga heart-to-heart talk, walang open na parang Wala. alam na natin yan, wag na lang pag-usapan. Naramdaman na ang lambot. Pagbabalikan mo, ano ba talaga pangarap mo nun? Totoo lang, minsan kinakahiya ko yung pangarap ko dati. O bakit mo naman kinakahiya yung pangarap mo? Kasi parang feeling ko ang shallow. Baka sabihin ng iba materialistic. Pero when I was young, I really dreamt of parang becoming wealthy and rich and being an entrepreneur when I grow up. Kasi I really want to have more options in life that I can actually provide to my family, to my parents, makapag-give back ako. Kasi nakita ko yung sacrifices eh. So I really want to give them the best life. Pinangarap ko talagang magkaroon ng negosyo in the future. Pero yun, hindi. Yun Hindi ang ganun una kadali. nangyari. Pero nung after graduation, yun, syempre doon na magsa-start na, ay, this is it. Magkakaroon na ako ng trabaho, makakapag-give back. Anong course mo nung gumraduate ka? Nursing. Nursing. Okay. At nung time na oversupply po ang nurses. After graduation, yun, modesty aside po, I graduated cum laude. Brainy pala, si Leo. Okay, cum laude, grabe. Tapos, board passers, medyo maayos po yung board rating ko noon. So, akala ko, after graduation,
makakakuha ko agad ng work as a nurse para makapagtrabaho abroad. Pero hindi siya ganun kadali, Miss Tony. I applied to several hospitals in different parts of Luzon, actually. Tapos cum laude na siya, ha? Opo. Talaga? Wala. Nakatatanggap naman ako, Miss Tony. Saan? Volunteer nurse po. Ay, nag-volunteer na lang. Pag volunteer, walang sweldo. Wala talaga. As in, pagod na pagod, pero super satisfying, fulfilling yung experience. Kasi nakikita ko lalo na yung mga patients na government hospital kasi, Miss Tony. So, talagang hindi sila talagang well off. Matulungan mo sila, maalagaan mo yung pasyente nila. Sobrang fulfilling. Yun nga lang, wala akong pangkain, Miss Tony. Gaano katagal ka nag-volunteer? 6 months. Kasi after nun, dapat it's either mabibigyan ka ng job offer, ma-absorb ka, or parang thank you na lang, gano'n. Cum laude, naging thank you, girl. Tapos, kinonsider mo mag-abroad. Dapat, Miss Tony, yun talaga yung parang way para makaipon, kumita. As a nurse, di ba? As a nurse. Kaso hindi po makakapag-abroad, Miss Tony, Pag wala. walang experience. So, after nun, anong ginawa mo? Call center, tapos review center lecturer. So, for 6 months to almost a year, nag-review center lecturer po ako. Yun nga lang, hindi rin yun everyday. So, ang sweldo po nun, kung kailan po ako tawagin, yun lang yun, magkakasweldo ako. per month. Grabe, no? Cum laude. Tapos, isipin mo, dapat bumubuhos na yung job offers. Tapos, parang struggling pa rin to find a job. After nun, ano na yung next na pinasukan mong trabaho? Honestly, Miss Tony, natanggap ako sa St. Luke's afternoon. So, Ayun na, may nursing na. Ayan na. Nursing Ano yung QC professional. o BGC? QC. Okay. Ayan. Yun nga lang po ang nangyari. Overhire po sa bagong BGC. Nag-overstaff po sila, overhired. So, akala ko job offer na agad. Pero after noon, on hold pa kami. Wala pa kaming offer. Yun, doon na talaga ako na umiyak ng todo, Miss Tony. Kasi yung ibang kasabay ko and batchmates ko nung high school, college, nakikita ko nakakaipon na, kumikita na, nakakapag-provide, nakakapanlibre na sa amin. Pero ako nun, wala pa talaga. Minsan naiyan ako pag nauwi sa amin. Wala akong nabibigay, wala akong ititreat man lang sa kanila. Na-offer naman ako as a distributor sa networking company. Ito yung Ayan. multi-level? Multi-level marketing company. Okay. Networking. Ano nangyari sa networking? Ang hirap nun, Miss Tony. So, ang gagawin, bibili kami ng pandemo. Kasi pag wala kaming pandemo na products, wala kaming mabebenta. Nilibot ko po Baguio, nakarating ako sa dulo ng Cavite, Batangas, Laguna, buong Metro Manila, para mag-demo. Pero awan ng Diyos, nakabenta naman po kami ng isang Dio. Ganyan. Hindi nga. Grabe yung effort, no? Sa una, medyo mahirap talaga kasi wala po akong sales background. It's my first time talaga na maging full-time na entrepreneur. Nag-rent kami sa Pasig kasi po ang office namin nasa Pasig din. 6 kaming natutulog dun sa unit. Tapos napalayas kami dun, Miss Tony. Dahil? Hindi po namin nabayaran. Hanggang sa, na-meet ko yung yung ex-partner. Ayun, nakitira ako sa kanila. Na-open kami sa pagiging reseller ng isang contact lens brand sa Yun yun. Imagine mo, ha? Cum laude ng nursing, naging seller ng contact lens. Pero grabe talaga, di ba? Kung ano-ano napasok ko. Gusto Kung hindi, ano-ano. hindi ko na alam, hindi ko na matrack. Dito mo makikita na tirahin mo lang ng tirahin lahat. Di ba? Parang Pasok lang ng pasok, sugod lang ng sugod. sugod lang, gawin mo, itry mo ng lahat. Lalo na if you're in your teens and 20s. May energy pa. Ganun. Itry mo ng lahat kasi one way or another, may isang tatamaan ka. Doon po nag-start yung 30 pairs ng contact lenses sa reseller na pinanimulan namin as a entrepreneur and online seller noong time na yun. Saan mo binibenta online? Actually, Miss Tony, hindi pa usong e-commerce platforms noon. Ano bang year yan? 2012. Nilako po namin. Nag-flyering kami sa lahat ng malls ng Metro Manila. Kahit bawal po. Sumakay ng MRT, nag-tricycle, nag-jeep, nabasa ng ulan. Tapos dala po namin yung toolbox ng contact lens, both sa backpack, tapos hawak namin. Ang bigat-bigat, Miss Tony. So lakad-lakad. Kaya ang sexy ko noon. Nalibot po namin lahat ng mall sa Metro Manila May talaga. bumibili na. May bumibili po. Kasi siguro dahil may flyers, makokontak kami pag may sweldo na sila. Ang challenge lang i-deliver po kasi namin. Since hindi pa uso yung mga
shipping noon. So, dinideliver namin first hand. Kami po yung Personal? personal. Grabe. Ayun. Nakaipon ka na doon nung time na bumulusok na yung orders? After a year po, thank you Lord, nakaipon po kami ng pagsimula ng aming own brand ng contact lens. It's our first million after a year. Hindi nga naka-million kayo? Oo nga, nagulat din kami, Miss Tony. Actually, hindi madali kasi pag nakikita kami ng classmates ko nung college, honestly, nahiya ako. Kasi baka isipin nila, ay, diba cum laude siya tapos graduate ng nursing board passer. Parang yung ego, lalabas kahit paano. Pero inisip ko nun, ego or income, sige, income na lang. So kahit nakakahiya, tuloy ang bentahan. Naka 1 million na income, saan mo ginamit yun after gumawa ka na ng contact lens Ng niyo? own brand po namin. Nag-email lang sa mga supplier sa Korea, tapos nag-order na kami, nagpadala na dito ng brand namin, which is yung pong Elite Contact Lens nga. After noon, ayun, medyo nagkaroon kami ng conflict nung ex-partner ko, Miss Tony. Nag-aaway kami, kasi magkasama kami sa business. So, nagka-clash kami minsan, Miss Tony. Hanggang sa yun, hindi na kinaya ng aming pag-uusap, nag-break na po kami. Tumaba ako ng todo, Miss Tony. Napabayaan ko po yung sarili ko. Kain ng kain, ayan. Para mawala yung kalungkutan, ganon? Yung Yes. stress? Doon po ako nakaisip na bakit hindi mag-isip ng product na makakatulong sa akin. So doon na po pinanganak yung Gluta Lipo. Tsaka bakit gluta tapos lipo? Diba, nurse po ako by profession. During the Elite Contact Lens days, nag-Gluta Clinic ako noon. Kaya po Gluta Lipo, papapaya tapos glutathione whitening, pinagsama. Lipo dahil Dahil parang liposuction, pampapaya. Pero without the invasive procedure. Okay. Ayun, parang whitening plus slimming, glutalipo, gano'n. Nagharap po ako ng man-off with the chemist na tutulong sa akin mag-formulate. So yun, doon na po nabuo, pina-taste namin, tasting and testing, pati yung effect niya. Awan ng Diyos naman po, masarap. Kasi ayoko din ng hindi masarap, Miss Tony. Tapos pinatry ko sa Angels ko, yung mga staff po namin. Approve sila. So doon na po siya lumabas. Naghanap po kami ng distributors and resellers na, pero hindi rin siya naging madali talaga, Oo. Miss Tony. Ang Lahat hirap din. may challenge. Lahat talaga, punong-puno ng challenges. Ba't hindi and naging struggles. madali? Kasi unang-una po hindi pa siya kilala. So how can we introduce it to public? Tapos sino magbebenta? Lord gave us the right people para po matulungan kami. So thank you po sa aming mga naging distributor. Si Joanne po, isa po sa aming distributor. So awan ng Diyos, natulungan po kami na mapakilala siya sa ibang reseller sa online noon. Uti-uti, ang dami pong feedback na maganda. Ayun. Tapos, ginagapang mo na siya, nagkakaroon na siya ng traction na kikilala siya ng tao o meron palang drink na makakatulong sa'yo to lose Yes. weight. Aside from, of course, sasabayan mo ng exercise and proper diet. Pero, may challenge ka na naman kasi nung 2018. Actually, yung nangyari po ng 2018, Miss Tony, yun yung kumbaga parang mabigat na challenge na Dagok naranasan. talaga. Yung dagok sa buhay. Nung nagsa-start kasi yung Glutalipo, we forgot to process early yung aming papers noon, especially FDA. Kasi akala namin mabilis siyang lalabas nung time na yon. Na-launch na namin yung product bago po namin pinrocess yung FDA. Yun pala, kapag on-process siya, considered hindi siya FDA approved pa nung time Parang na yun. illegal, ganun. Parang illegal pa po siya. Okay. Hanggang sa may competitor po yata kami sa Gluta, nireport po kami sa FDA, tapos talagang ginawa niya ng paraan na Sumisikat na ba yung Glutalipo? opo, kasi medyo nagte-trending na siya, marami nang bumibili. Nasa Hong Kong po kami ng partner ko si Jeff. Siyempre, nagre-relax po, nag-unwind. Akala namin relaxation na talaga. Biglang tumawag po yung staff ko, ang dami daw pong police dun sa office namin. Hanggang sa hinuli po lahat yung staff ko po na nandun. Opo, Mr. Hinuli sila? 10 po sila. Hindi ko po pwedeng pabayaan kahit wala ako. So I told my brother, which is my manager po nung time na yun, sa clinic at saka sa office. Sabi ko, balikan mo sila. Kasi kawawa naman. Paano kaya, anong aayusin, paano gagawin? Binalikan po niya. Nakulong lahat ng staff mo. Kinuha po silang lahat. So, umuwi ka from Hong Kong? Umuwi po kami agad. Dinail Tapos, sila? hindi po namin agad na bail, Miss Tony, kasi holidays nung time na yun, ilang days yung holiday. Tumagal sila ng 7 days po sa loob ng jail. Oh, wow. Na dismiss naman po sila. Pero ako po yung talagang, kasi naka-andi pa ako corporation ng Miss Tony. Ako po yung talagang nag-isa sa hearing. Nagka-hearing? Nagka-hearing po kasi medyo talagang pinush po yung
Kaso? Kaso na yun eh. Kahit dapat administrative case lang siya, pero medyo Ginawang legal case. Naging legal and criminal case Ang siya. goal ng case na yon is to shut you down, your company? Yun po ang goal niya, kaya medyo tsaka-takutin kami. Actually, na-convict ako doon. Ano yung kinonvict sa'yo? Related po sa FDA na non-compliance with the CPR or Certificate of Product Registration. Pag naalala ko yun, sobrang naiiyak po ako kasi may convicted ako, parang criminal na ba ako? Yun po yung naiisip ko. Minsan natatakot din ako kung mahaharang ba ako pag nagta-travel ako, yung ganun ba? So, paano mo ni-rebuild yung sarili mo and yung business mo after nung makonvict ka? Thankful na lang ako with God's grace po. Siyempre, prayers, tapos support system. I have a good support system. May partner si Jeff, may family and friends, mga distributors po namin. So doon, kahit pa paano nabawasan yung nafe-feel namin depression, frustration, tapos takot. May takot pa rin po kasi syempre hindi naman kami sanay sa ganun. Tapos ito pa, may isa ka pang dagok. Akala mo malalampasan mo na tong dagok na to. Si Doc Adam, inaccuse ka pa responsible for iba to ha. Kasi ito talagang, it's death. Death of a vlogger, si Lloyd Cadena. Nademanda, convicted. Tapos ito naman, accused of death of a vlogger. Ang hirap, Miss Tony, looking back kasi ang daming nangyari nung time na yon. Unang-una po, diba po na dun sa vlog, na feature, na yun nga po kay Lloyd Cadena, na relate sa amin. Ang daming niyang followers nung time na yun and subscribers, si Doc Adam. So, nung napanood yung vlog niya, ang daming naniwala, Miss Tony, sa kanya. Although, syempre, doktor naman po siya. I respect kung ano yung sinishare niya when it comes to health. Pero, yung iba po kasi medyo may parang, may personal attack po and malicious po yung iba po kasing na-receive po namin. So, yung ibang viewers niya, medyo nadala po. Actually, hindi ko po malilimutan yung mga death threats po na na-receive ko nung time na yun. May death. Pag nakita kita, sasaksakin kita. Barilin ko na kaya tong baklang to. Paranoid po ako, tingin po ako ng tingin sa paligid ko. Kasi hindi ko alam kung makasaksakin na pala ako, yung ganun po. Hindi grabe yung nangyari sa mental health mo nun. Paano yun? Nag-breakdown na po ako nun. Nakaka-anxiety yun. Sobra, kasi hindi ko akalain na aabutin ako ng death threats kasi wala naman ako yung nagrabyadong tao. Parang everyday ako umiiyak nun, pati po sa mga friends ko. Kasi hindi ko kayang dalhin mag-isa. Ito yung challenge na hindi ko kayang ako lang. Tapos kahit nagdadasal ako nun, may takot pa rin, Miss Tony. Kasi hindi ko alam kung buhay ko na yung kapalit pala nung nangyaring ganun. Pero na-clear ba yun na hindi naman yung product mo ang cause of death? Na-clear mo ba yun? It was clear naman po na hindi kasi kumonsult na rin po kami ng doktor. Definitely, it's not po. Yun nga lang, syempre, dahil nga marami siyang avid followers, parang naging into it po sila doon sa situation. Bumalik po sa akin lahat. Pero alam mo, naniniwala talaga ako dun eh. Yung everything that you're going through is a preparation for what God has for you, di ba? Totoo Kung gaano po. kasakit kasi may magandang kapalit. Totoo po. Eh, di ba dalawang masakit na yon? Ang daming judgment, Miss Tony. Sorry for the bobong bakla, bobong nurse daw po ako. Oh my gosh, to think cum laude ka. Oo, ganun po. Medyo masakit po sa akin yun kasi syempre nag-aral po ako na maayos. Tapos even may condition po kasi may mild Tourette's ako, Miss Tony. Kasi po diba minsan gumaganon ako pag stress. May time po kasi na nag-share ako ng aking side ng story. Tapos nakita po ng public and followers na parang gumagalaw ang aking ulo. Addict daw po ako, yung mga ganun po na baka po dahil lang sa drugs daw yun. Paano mo na-navigate yung time na ang ingay, ang sakit, ang painful? Sabi ko kung magpapadala ako doon, definitely mawawala yung business, malulugmok, wala akong matutulungan. Pero sabi ko, those people who love me are with me during these times. Tapos andyan yung mga employees ko po, in just kung tawagin. Sabi ko, ito na lang iisipin ko. Hindi ka iniwan. Hindi naman po ako iniwan. Kaya sabi ko, hindi ko rin po sila iiwan. Kaya tayo lang. Sabi ko, laban lang kahit nakaka-stress na at paranoid na ako sa mga nangyayari. Ayun po, itinodo lang po ang laban. Tayo ulit. Pakilala yung product, yung Glutalipo, tuloy-tuloy ng paglo-launch. Ayun, nalagpasan naman po, nawala naman po yung aking... Yung ganong reputation, no? Kasi your character will still stand out. Ano yung gusto mong i-share sa mga young entrepreneurs in this generation?
O, unahin ko na po yun kasi medyo major for us na experience. So, dapat unang-una, be compliant po sa lahat ng government agencies na kung ano yung nire-require nila for us sa business. Pag food. Pag food, kailangan may CPR. Pag skincare or anything, may notification na tinatawag, Miss Tony. Okay. Government BIR, business permit, so dapat kompleto Dapat may with that. ganyan. Okay. Take the risk to start kasi if you will never try, of course you will never know. Kahit ano pa naman ang pagdaanan yan kapag sinimulan mo at alam mo kung ano para kanina mo i-offer yung pagsusumikap na yon, whatever the challenges in your journey as an entrepreneur, malalagpasan naman po yan. At saka yung know-how, sabi po kasi nung iba, hindi ko alam kung paano magnegosyo. I don't know kasi hindi naman yun ang background ko, hindi naman ako nag-aral noon. Along the way kasi, Miss Tony, lalabas siya, matututunan mo siya by experience. For as long as you know your dreams, ano yung end goal mo, ano yung why. Yung why, para kanino mo siya ino-offer. So kahit demotivated at some point, malungkot at saka takot, nilaban pa rin po. Definitely, kahit hindi mo alam, uti-uti, Lord will guide you to the proper people, to the right people, to the best way, how to, kahit babagsak ka, maiiyak ka, maraming depression na mangyayari. Pero kung ilalaban mo pa siya kahit, kasi alam mo kung para kanina mo siya ibibigay pa rin yung blessings para sa'yo. Makukuha mo yung dreams mo unti-unti. So, kung ikaw i-define mo ngayon, what is success para sa'yo? Paano mo masasabi na, okay, kahit paano, success na to? Lately, Miss Tony, totoo lang, na-realize ko it's not about the material things. Kasi diba sabi ko, gusto ko yung mama nun. Na-realize ko hindi talaga yun yung magpapasaya din lang. Of course, you have the options. Share mo yung blessings sa iba. But the only thing that will make you happy is, of course, when you see the people around you being blessed as well. You as an instrument of blessing. Kasi nakita mo, umuulad din sila or natutulungan mo sila. Tapos, nakakapagbigay ngiti ka rin sa tao sa paligid mo. So, yun po. And balanced life po, Miss Tony. No matter how busy you are, make sure that you have time for your health, you take good care of it, and people around you, your family, friends, and yung mga nagmamahal po sa'yo. That's the meaning of success for me po. Ginawa talaga namin na talagang maiinom po siya. Oo, kasi Ng General naalala ko Pub. yun, ginawa ni Alex sa isang... Ay, oo. Ewan ko, nakita mo yun? Napanood ko po. Ang dami niyang kinain, tapos sabi niya, ito lang ang secret niyan para tomorrow. Wala lahat ng mga lechon. Tanggal lahat. Tapos- ang mga oil. Yes! Opo. Tapos tinaray namin, oh, shocks, oo nga, totoo pala talaga. Dinala you. ko yun sa LA. Oo nga daw, Grabe. nabanggit sa Sinabi ni akin. Alex, di ba? Talagang pag nasosobrahan, for the next day, bisyok. Detox agad. Detox agad. Pag nasobra ng In-N-Out, Chick-fil-A, bisyok. Buffet. Bisyok. Ganun na talaga. Correct. Thank you very po. Thank you for the much. Thank you so much Thank po. you.